So tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, we are the healed. Thank you, we are forgiven. Thank you, we have life. Thank you, we have eternal life. Lord, sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang bawat isa, malusog, malakas, at laging pinagpala. Lahat ng error sa pagkikinig ng salita ng Diyos, inaalis namin. Lahat ng error sa interpretation ng Bible, winawasak namin. Dinideklara lang namin ang knowledge and revelation that comes from the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, which is the gospel of Christ, the gospel of grace. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, diretso na ho tayo para makauwi kayo agad. So, basa. 1, 2, 3. Mali kasi yung pagkakalagay. Bas down dyan. All Souls Day, All Saints Day, saved by faith in Christ Jesus. Basa. Part. So pag hindi nyo pa narinig yung part 1, part 2, punta ko kayo sa FB page ng Gospel of Christ Church para lalo nyo ma-appreciate yung part 3. Amen. Amen ba? So, hindi ko na-explain yung na-explain na. Sabi ng John 5:24, most assuredly I say to you, sabi ni Jesus, he who hears my word and believes the Father who sent me has, hindi ko kayo marinig, has, sabi ni Jesus, sinasabi ko ang katotohanan sa inyo. Sila na nakikinig sa aking mga salita at naniniwala sa Ama na nagsugo sa akin ay meron ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon o meron na? O, tingnan yung mga sarili nyo. May buhay na kayo na walang hanggan. Tapos worry kayo kung ano mangyayari sa future. Stop it! Amen. Worry, future. May everlasting life ka na nga eh. Tapos sabi niyan, and shall not come into judgment. Shall not come into condemnation. Ibig sabihin, in whatsoever and whatever happen in the future when you face God, wala nang sumpa, wala nang husga, wala nang pagbabayad ng anuman. Amen po ba? Ibig sabihin, your sins are forgiven. That's why you have eternal life. Because you believe Jesus, you hear the word of Jesus, and you believe the Father who sent Jesus. Amen ba? But has passed, sabi nyo, pass! Past tense o present tense? Past tense. From death. So wala nang kamatayan. Amen. Mayroon ng buhay na walang hanggan, lumagpas na, napasa mo na ang kamatayan into life. Amen. So those who believe in Christ have everlasting life. Those who believe in Christ has passed from death into life. Amen po ba? Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, halika, pumunta tayo doon kay Lazarus. Si Lazaro. Hindi si Lazaro yung mayaman na si Lazaro na kapatid ni Mary at ni Martha. Kasi may sakit si Lazaro. Tapos nagpabalita ulit, punta tayo ulit kay Lazaro kasi si Lazaro ay natutulog lang. Natutulog lang, ipatay na. So, ibig sabihin, those who believe in Christ, pag namatay ka, hindi ka patay, natutulog ka lang. Amen po ba? So wala nang kamatayan sa mga totoong mananampalataya ni Kristo. Amen ba? So balikan natin yung textbook natin, sa text natin regarding kamatayan, buhay na pagkamuli, impyerno at Hades. So dito, nung namatay yung beggar, so it was that the beggar died, referring to Lazarus. Remember, continuation to ho.
this is the final revelation ng ating text. Nung namatay sila, ang beggar, si Lazarus was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and being in torments in Hades. So, ibig sabihin ng Hades, sabi ng King James, in hell. Kaya you cannot trust the English and the Tagalog word. You can trust the Hebrew word and the Greek word. Amen. So, yung Hades, ang ibig sabihin niyan, the place of the dead in Christ and without Christ. Tingin po kayo ulit for explanation. Nung buhay pa si Jesus, lahat ng mga namamatay na nanampalataya kay Jesus, hindi nanampalataya kay Jesus, dadalhin lahat sa Hades. Nung buhay pa si Jesus. Amen ba? Yung mayaman lifted his eyes and saw Abraham afar off. Nakita, tumingin yung mayaman. So yung Hades, isang place po yan, dalawang compartment nung buhay pa si Jesus. Yung isang compartment sa mga taong nananampalataya kay Jesus. Yung isang compartment sa mga taong wala nang inisip kundi sarili at kanilang pagkakaperahan. Yan po ay Hades. May dalawang compartment. So, the rich man lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Isipin nyo, patay na ho yan, ha? O, in-explain ko rin yan last part 2. Kaya huwag nyo na hong i-expect, hahaba ho tayo dito. Okay? So, tumingin yung mayaman, ibig sabihin yung kaluluwa ng mayaman na judge nandun sa Hades. At sabi niya kay Abraham, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger into us in water and cool my tongue. Pakisabi niyo po kay Lazarus, isaw-saw yung kanyang daliri at dantian ang aking dila kasi hirap na ako sa apoy sa lugar na ito. For I am tormented in this flame. Tayo, pag namatay, nung buhay pa si Jesus, dadalhin tayo sa Hades. Place of comfort or place of torment. So doon may apoy na, di ba? Naintindihan niyo po ba? Ngayon, pag Christian ka ngayon, after the resurrection, to be absent in the body is to be present in the Lord, right? So wala nang Hades, wala nang diretsong Hades. Doon ka na kay Lord. O, tingin niyo po, for me to live is Christ. And to die is gain, sabi ni Paul. Ako ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang mamatay, pakinabang. Yung iba, ang mamatay ay nakakalungkot. Nakakalungkot konti. Pero kay Paul, sabi niya, pakinabang. Ang mamatay ay pakinabang. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor. Yet what I shall choose, I cannot tell. Verse 23, for I am hard-pressed between the two, having desired to depart and be, basa. So when we depart this body, we will be with Christ. Sabi niya, which is far better. Amen ba? Kaya dapat kayo, hindi kayo natatakot mamatay. Kasi pag pikit ng mata nyo, you are with Christ. Amen. So, pag namatay ako, nasa langit na ako. O, mali na naman yung isip natin. Ang dami nating alam, langit is a place. Heaven is Christ. When you are in Christ, that's heaven. That's heaven. Amen ba? Kung meron akong house and lot na worth 10 billion at ako may-ari, sino importante? Yung house and lot kong 10 billion o ako? Sino? Ako! Yung mga tao, hinahanap yung heaven, hindi hinahanap kung sino yung may-ari ng heaven. Jesus is the person of heaven. Amen ba? Tapos sabi niya, nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. Okay na. Ako, sabi ni Pablo, pag ang mamatay, pakinabang kasi kasama ko na si Jesus. Pero habang buhay ako, mabuti para sa inyo kasi matuturuan ko pa kayo, sabi ni Paul. O, tingin po kayo, sasabihin ko yan. Ako, gusto ko na to be with Christ.
Pero sasabihin niyo, wag muna, pastor, ang dami pa namin kulang. Mabuti, yan din ang prayer ko. Ayoko munang pumunta kay Lord. Amen ba? So ngayon yan, after the cross, after the resurrection, when you die now, you will be with Christ. Amen. Before resurrection, you will go to Hades, the place of the dead. In Christ or without Christ. Pero yung mga tao na wala pang Kristo, nandun pa rin. Doon sa lugar kung saan napunta yung mayaman, he was tormented. Kaya yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin na hindi mananampalataya kay Jesus, His death, burial, and resurrection, pag namatay sila, nandun sila sa Hades. Wala pa sila sa impyerno. Final yon. In-explain ko na yan. Tingnan niyo po. So, paano na tayo? Wala na tayo sa kamatayan. Sabi ng Romans 5:17-19. Tingnan niyo po. For if by Adam's offense, one man's offense, basa, through Adam's offense, through the one, much more, those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign not in death, in life, through, basa, the one. Kaya, di ba, sa letter A, the one, the one, the one. Sa letter B, the one, Jesus Christ. We are not, no more death, but we are reigning in life. Amen. Tingnan niyo po, verse 18. Therefore, as through one man's, Adam's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's, referring to Jesus Christ, His death, burial, and resurrection, which we call the gospel of Christ, the gospel of grace, righteous acts, the free gift came to all men, resulting in justification of life. No more death. Walang kamatayan. Amen. Verse 19. For by, basa, referring to Adam, many were made sinners. So also, by obedience, many will be made righteous. Amen. So kay Jesus, sa man who died and rose from the dead, when you believe Him, you're righteous forever, you have life, you have everlasting life, you pass from death to life, and there's no more judgment. Gaano kapayapa ang tao pag ganyan meron ka sa buhay mo? Gaano ka secure, ka-rest when you know you have that blessing when you believe in Christ? Ikaw na ho ang pinaka-relax, pinaka-pogi, pinaka-masaya, pinaka-robust na tao. Pag meron ka lahat niyan, the moment you believe in Christ. Amen ba? O, tingin. Kaya sabi ni St. Paul, kay Bishop Timothy, therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, His prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God. What is suffering? Ano yung paghihirap ng gospel? Maraming tao, hindi maniniwala dyan. Maraming tao, kukutsain ka dyan. Ano, si Jesus, ang kaligtasan mo? Ano, si Jesus? Hindi ba? Amen. Hindi ko kayo marinig. So, according to the gospel, for the gospel according to the power of God, ganyan mo ang pagbasa ng Bible, ha? Hindi yung kukuha ka, gusto mong mangusap yung Diyos mangungusap sa context ng buong Bible. Sabi ng verse 9, this gospel, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works. Hindi nakabase kung mabait ka, magaling ka, hindi ka matapak ng tao, o wala kang bisyo, hindi nakadepende yan. But according to His own purpose and grace, ayon sa layunin at biyaya ng Diyos, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, bago pa lang lalangin ang oras. Before time began. Amen.
So when you believe in Christ, you are called, you are holy, you are forgiven, you have passed from death to life, you have everlasting life. Not according to your works, but according to God's purpose and grace, which was, sabihin nyo, given. Sabihin nyo, given. Pag sinabing given, meron ka na. Hindi mo pagtatrabahuan, meron ka na. Amen. But now has been revealed by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who has, basa, abolished death. That's why there's no more death. Wala nang kamatayan sa mga believer. Natutulog ka lang. When you die now, you will be with Christ. Now. Because of the finished work of Christ. And brought life and immortality, isipin niyo yan, to light through. So no more death. Amen. So yung parable na kwento ni Jesus, kinikwento ni Jesus yon, while Jesus was still alive, was not yet crucified, was not yet buried, was not yet resurrected from the dead. E paano nyo makikwento yun kung namatay na siya? Buhay pa siya nung kinikwento niya yun. Naintindihan niyo po ba? Pag pumunta sa church, dalhin ang mga utak. Sabi ni John, naiintindihan ko yan, Pastor. Ako pa, very good. Oh, tingin. Verse 14 na lang. Sa verse 14, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood. Sabi ng Hebrew, kung paano ang mga Hudyo ay merong laman at dugo. Si Jesus din naman, likewise, shared in the same. Yung Diyos, nagkatawang tao, laman at dugo. That through His death, He might destroy him who had the power of death. That is, the devil. So the devil is already destroyed. Huwag niyong gawing bida si Satanas. Destroyed na ba si Satan? Eh, bakit maraming Christian? Si Satan. Conscious kayo kay Satan. Hindi kayo dapat conscious dyan. So the devil had, before he had, now he don't have. Because of Christ's death, burial, and resurrection. The moment na nampalataya kayo dyan, wala nang death, wala pang power si devil sa buhay niyo. Amen ba? Ang problema ng mga tao ngayon, si devil. Bakit na yan? Dahil kay devil. Because you don't know that the devil is already destroyed. He is a totally defeated personality. Talo na siya. Pinagtagumpayan na siya ni Jesus. That's why there's no more death for a believer. Wala nang kamatayan. Natutulog ka na lang. And you are in Christ. Hindi ka na pupunta sa Hades. You are in Christ. Amen ba? Ganyan dapat ang mangyayari sa mga taong mahal natin sa buhay. So that's why we continue to share the gospel, continue to share the gospel. It is important. Oh, next. Basa. Ako magbabasa. Kayo yung may kulay. I am he who lives. It's referring to Christ. When Jesus resurrected from the dead, sabi niya, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive. Ako ang nabubuhay ngayon. Patuloy na nabubuhay ngayon. Resurrected Christ. Dati, namatay ako. Pero tignan nyo ako ngayon. I am alive forevermore. Amen. And, basa. Hawak ko yung susi ng Hades at ng kamatayan. So kung mahawak niya, nasaan si Jesus? Nasa atin siya. Hindi na tayo dadaan ng Hades.
wala na rin kamatayan. Whoo! Hallelujah! Wala na kamatayan, hindi na rin dadalhin sa Hades. Because to live is for Christ, to die is gain, to be with Christ. No more Hades. No more? Pira! Amen ba? Wow! O, tingin. Then, basa. Sino yung mga dead at nasa Hades? Those who don't believe in Christ. Sino man ang hindi mananampalataya kay Jesus from now on and before, until Jesus comes, they will die. When they will die, they will be thrown into Hades. Pagbalik ni Jesus, itong mga tao na ito, itong mga kaluluwa ng mga taong to, will be cast into the lake of fire. This is the second death. Yan na po yung impyerno. Yung Hades, patikim pa lang. Amen. Eternal fire. Close your eyes. Na, 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 na. I believe. Do you understand? Do you feel the same? Anong title niyan? Alam niyo ba ang title nun? Impyerno! Huh? Eternal flame. Tapos gusto natin teams and teams. Do you feel the same? What? And anyone that found written in the book of life. The book of life is Christ. In the volume, the book was revealed. Jesus. From the law and the prophets was Jesus. The book of life is Jesus. The law and the prophets. 39 books. And revealed through 27 books. So 66 books is the book of life, which is the message is Christ, who is life and eternal life. If your name was not found in Him, you will be thrown into the lake of fire. Very dangerous po yan. Hindi lang dangerous, nakakatakot po yan. Para sa mga mahal natin sa buhay. Ayaw natin mangyari yan sa kanila. Tayo, sigurado na tayo, di ba? Ikaw, Tita Baby, sigurado ka na? Pa-eme-eme ka lang dyan, Tita Baby. Amen. Sige, Tita Baby. Magkita tayo uli sa Sunday, ha? Next. Pag nandun ka na with Christ, when you have a glorified body, ito na ang mangyayari sa'yo. And God will wipe away every tear from their eyes. Basa. Nor sorrows, nor crying. There shall be no more pain. No more pain. No more sorrow. Wala nang lungkot. Wala na iyak. Wala nang patay. All life. The best of everlasting life. Whew. Amen. And you will live forever. Forever. Amen ba? Amen. Sabi nyo, no more death. Malakas. 1, 2, 3. No more death. No more pain. No more sorrow. No more crying. Wala na. You have a resurrected body already. Amen ba? But, ito po ang warning.
But the cowardly, yung mga duwag, yung hindi naniniwala kay Lord. Siyempre, pag duwag ka, hindi ka naniniwala kay Lord. So, lahat gagawin mo, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters. Pag hindi ka naniniwala kay Lord, nandiyan ka lahat. Pero pag naniniwala kay Lord, wala yan lahat. Naintindihan nyo? Pag naniniwala ka sa gospel of Christ, sa gospel of grace, wala lahat yan. Walang cowardly, walang unbelieving, walang abominable, walang murderers, walang sexually immoral, walang sorcerers, walang idolaters. Hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi Christian ka na eh. Tama ba? At hindi ka sinungaling. O, sabi ng Bible, lahat yan will be their part in basa. Basa, 1, 2, 3. Which is? Kaya dalawang beses ka mamatay pag hindi ka believer. Pag hindi ka mananampalataya ni Jesus, 2 beses kang mamamatay. Pag namatay ka, hindi ka mananampalataya, you are in Hades. Pagdating ni Jesus, tatapong ka sa lake of fire. Pangalawang kamatayan. Gusto niya? Pag Christian ka, wala nang, kaya hindi mo wala nang, 2 beses mamatay. Wala nang patay-patay. Wala nang patay-patay. Naintindihan niya ba? Pag wala kay Jesus, walang gospel of Christ, walang gospel of grace, patay-patay. Tandaan niyo yan. At itong second death na yan, wala na, disappear ka na. Pero pag may Christ ka, wow, mabubuhay ka. 100 years, 200 years, 300 years, 400 years, 500 years, 1,000 years, 2,000 years, for eternity. Amen ba? Balikan natin yung kwento. Then he said, I beg you. Sinasabi niya, kung gayon, hinihiling ko sa inyo, amang Abraham, nasuguin mo si Lazaro sa bahay namin kasi meron pa akong sa bahay ng tatay ko kasi meron pa akong 5 kapatid na lalaki. O, sa inyo, tingnan nyo, mga kapatid ninyo, sa bahay nyo. Nananampalataya na ba sila kay Jesus? O, hindi, yung hindi sumasagot, ibig sabihin, hindi pa. Gusto nyo ba sila pumunta sa unang death at pangalawang death? Hindi ko kayo marinig. O, anong gagawin ninyo? Ang gagawin mo, Pastor, wag mo akong ganyan, nag-concentrate only. Sige na. Meron pa kayong 5 kapatid. Meron ka pang nanay, baka meron ka pang tatay. Yun lang immediate. Immediate lang muna. Kasi kung mga kamag-anak nyo, may parang ayaw nyo na eh. Kasi sabi nga, masusungit kasi mga kamag-anak. Kaya yung mga... immediate muna. O, sabi niya, meron pa akong 5 kapatid na lalaki. Suguin niyo po si Lazaro. Hindi na nga makakalabas si Lazaro, di ba? Nang sa gayon, huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa para hindi sila mapunta dito sa Hades. Kasi mga kapatid niya, mukha rin pera. Puro pera lang din ang buhay. Mayaman din yung mga kapatid niya. Wala nang iniisip. Akala nila, pag mayaman ka, bless ka ni Lord. Hindi po. Hindi yun ang batayan ng blessing. Ang batayan ng blessing ng buhay, nanampalataya ka kay Jesus, na Diyos na nagkatawang tao, namatay, dahil sa iyong mga kasalanan, inilibing, pagkatapos sa 3 araw na buhay na magmuli. Yun ang tunay na blessing. Meron ka ng buhay, meron ka ng buhay na walang hanggan, you have passed from death to life, no more judgment, no more Hades, no more eternal flame. That's the real blessing. Yan po ang tunay na blessing. Amen po ba? Susuguin niyo po para maiwasan nila ito. Sinabi ni Abraham sa kanya, ang sinulat ni Moses at ng mga propeta ay nasa kanila na. Hayaan mong silang makinig sa kanila. Tingin, naandun na ang sinulat ni Moses at mga propeta. Makinig sila doon. Akala ko nun, yung turo ko dyan, dahil wala pa akong revelation,
nandun na si Pastor Nestor. Hindi, ibig sabihin, nandun na ako para i-preach ko sa inyo, pakita ko sa inyo si Moses at ang mga propeta, ang mensahe, walang iba kundi si Jesus. Pag pinakinggan nila yon, sabi ni Amang Abraham, hindi na sila madadala dito sa Hades. Nandyan po ba kayo? O tingin, pag hindi ka Christian, namatay ka ngayon, pupunta ka sa Hades, the place of torment. Pagdating ni Jesus, dadaling ka sa eternal fire. Pag nananampalataya ka kay Jesus ngayon, tingin po kayo sa akin, ngayon, pag namatay ka, you'll be with Christ. Pagbalik ni Christ, you will be with Christ with immortal body. Nandun na, pakinggan nila. Sinabi niya, hindi, Amang Abraham, sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang patay. Hindi. Inulit-ulit ni Amang Abraham. But he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded through the one rise from the dead. Hindi. Kahit na may mga taong nabuhay mula sa mga patay at pupunta sa kanila, sasabihin nila, parang hindi kayo pumunta sa impyerno, hindi kayo manimpalataya kayo sa aking relihiyon. Sumanib kayo sa aking relihiyon. Hindi. Pag hindi nila pinakinggan yung Moses at ang mga propeta, hindi pa rin sila maliligtas. So anong mensahe ng Moses and the prophets? In-explore ko na yan. Last part 1, part 2. Bibigyan ko pa ng sundot ngayon. Basa. Philip found Nathanael and said to him, we have found him, referring to Jesus. Whom? Basa. Wrote. So the message of the Moses, the law, and the message of the prophets is Jesus. Nahando na si Pastor Nestor para explore sa iyo mga sinulat ni Moses, mga sinulat nila Jeremiah, Isaiah, Habakkuk, Lament, lahat ng prophets regarding Jesus. They hear that, when they believe, hindi sila dadating sa Hades. Amen. So pag-isipan nyo mabuti. Ilan pa yung kapatid nyo, ilan pa yung anak nyo, ilan pa ang relative nyo. Pag wala pa silang Jesus, tingin, Pastor, kailangan ba puwersahin? Gawa lahat ng paraan. May goodness. Kung kailangan tutukan nyo, manampalataya ka na, please. Gagawin mo di ba? Di ba? Hindi ko marinig. Kung pwede lumuhod ng Daddy, please, makinig na kayo sa akin. Sumampalataya si Jesus. Gagawin mo, di ba? Kesa pumunta sila sa Hades. Pag namatay na sila, wala nang chance. Sinasabi ko sa inyo, pag namatay na sila, wala nang chance maligtas. Kasi hindi na sila makakapag-decide. Amen. Kaya pag ako ay nagkakasal, ang message ko, gospel. Pag ako ay nagde-dedicate ng bahay, nagbe-bless ng bahay, ang message ko, gospel. Amen? O, tinan niyo po ito. Malapit na po akong matapos. 1 Corinthians 15. Buong chapter to. Explore natin. Gusto niyo ba? Hindi ko kayo titipirin. Pambihira. Lulunurin ko kayo ng revelation ng Bible. Ready? Are you ready? Oh, look at this. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive, in which you stand, by which also you are saved. Ligtas ka na dito. Pinapaalala ko sa inyo, diniklara ko sa inyo mabuting balita na pinangaral ko sa inyo, na tinanggap nyo, na kinakatayuan ninyo, na ngayon, ligtas na kayo. Pag pinanghawa, if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in vain. Pag hindi ito ang tamang pananampalataya mo, hindi ka ligtas. Pag hindi ito ang pinanampalatayaan mo, hindi ka ligtas. Verse 3, ito yung gospel.
For I deliver to you, first of all, that which also I received, that Christ died for our sins. Basa! According to the law of Moses and the prophets. That's the scripture. And that he was buried, and that he rose again the third day. Basa! According to the law of Moses and the prophets. When you hear that, you believe that, you will not go to Hades. You will pass from one death to another second death. You understand? Verse 20. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen. For basa, sin by Adam came death. By Jesus also came the resurrection of the dead. When you believe in Christ, that time you sleep, when you die, pagbalik ni Jesus, you will be resurrected. Basa, for us, even so, all shall be made alive. In Christ, all shall be made resurrected from life. Bibigat nitong mga revelation na to. Verse 23, but each one is his own order. Christ, ang unang bunga ng nabuhay na muli sa mga patay. Afterward, those who are, basa, na tinuturo rapture, that is the coming of Christ, the second coming of Christ. We who believe in Him will have a resurrected body. No more pain, no more death, no more sorrows, no more crying. A body that is like Jesus' body when He rose from the dead. Oh, tingin, look! This is the blessing of the gospel. Then comes the end, when He delivers the kingdom of God to the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power. Verse 25, for He must reign till He has put all enemies under His feet. Verse 26, malakas, basa! Bang! Wala nang death! Balik ni Jesus. Wala na ni amoy ng kamatayan. Hindi mo na makamoy. Hindi natatanda. Hindi natatanda. Hindi na, wala na kulubot, wala nang tanda, wala nang puti. You will have a life. Ano yung gusto niyong edad? Ako gusto ko 21 years old, resurrected body. 21. 2,000 years na, 21 old pa rin ang face. Amen ba? The last enemy. Yan ang gagawin ni Jesus. Pagbalik ni Jesus, bang! He will put stop to death. Pagbuhay pa tayo, pagbalik ni Lord, hindi na tayo dadaan sa death. Amen? 51. Behold! That's why yung second coming is the rapture. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. The context. Tingin, sa Bible knowledge is context is king. So yan ang topic. The gospel and the blessing of the gospel. What is the gospel? His death, burial, and resurrection. According to the law of Moses, according to the prophets. Once you believe, ito lahat mangyayari sa'yo. Present, and in the future, mangyayari lahat sa iyo yan. Amen ba? For this corruptible, itong nabubulok, kailangan bihisan ng hindi nabubulok. At itong mortal, naawakan mas kailangan damitan ng immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written. Basa! Nilamon na yung kamatayan. Pag binigyan na tayo ng buhay, katawang hindi nabubulok, katawang hindi na mamamatay. Because of Christ's death, burial, and resurrection, which the law of Moses and the prophets
Kasabi ni Abraham, doon sa mayaman, hindi na, naando na ang mensahe ni Kristo. Pakinggan nila. Pag hindi nila pakinggan yun, pupunta rin sila lahat dito. "55. Basa! Odette! Hindi mo pangalan yan. Odette! Sabi niyo, Odette! Because pagdating ni Jesus, you will have an immortal, incorruptible body. Kamatayan, nasa na yung kamandag? Wala ka ng kamandag. Oh, Hades! Ano yung Hades? The place of the dead. You will never, hindi ka na pupunta doon. Hades! Nasa na yung tagumpay? Wala na. Kamatayan, nasa na yung kamandag? Destroyed. Hades! Nasa na yung tagumpay? Destroyed. You will never go there. Tapos sabi ng verse 56, the sting, ang kamandag ng ng kamatayan. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Tingin, kaya si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan para yung kamandag ng kamatayan na kasalanan hindi na maghari sa iyo. And the strength of sin, ang kapangyarihan ng kasalanan na yung kautusan. Kaya si Jesus, He fulfilled the law para wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo, wala na rin kamandag ang kamatayan sa iyo. Kaya sabi ng verse 57, but thanks be to God, who gave us victory over death, who gave us victory over Hades, who gave us victory over the law. True! Pambira na puputuli. Hello, Dito Charles. Ganun lang. Walang kabuhay-buhay. Sabi ko, pinagtagumpayan na tayo sa kamatayan! Pinagtagumpayan na tayo sa Hades! Wala na yung kamatayan! Wala na yung kapangyarihan ng kasalanan! Dahil kay Lord Jesus Christ. Context, the Lord Jesus Christ, who took all our sins according to the Scripture, which is the gospel, to the Lord Jesus Christ, who died and rose again from the dead according to the Scripture, which is the law of Moses and the prophets. Woo! Pambihira. Pag naalam mo na yan, wala na. Amen! Oh, this is final. The second coming, the rapture, when the Son of Man comes, referring to Jesus in His glory and all the holy angels with Him. Kailangan ko i-repeat sa inyo to. Then Jesus will sit on the throne of His glory. Lahat ng mga klase ng tao, ethnics of people, nation is ethnic. Japanese, Russian, Jews, Czechoslovakian, Indian, Pakistani, Chinese, Filipino, all nations will be gathered before Him. And Jesus will separate the one from another. Mga buhay pa, ha? Balik ni Jesus. O, isi-separate niya as the shepherd divide his sheep from the goats. O, tingin. And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then, He will also say, those on the left, yung mga goat, yung mga hindi nananampalataya kay Jesus. Ito sasabihin ni Jesus. Basa, 1, 2, 3. Bam. So yung eternal flame, para kay Satan lang yun at sa mga anghel niya. Eh yung tao, ayaw tanggapin yung pagliligtas ni Jesus. Dumating na nga in person, ayaw, then you will go there. May kasama na si Satanas at yung mga anghel. Amen ba? Ayaw ng Diyos isang tao mapunta dyan. Kaya sinend si Jesus. That's it. That's the finality. Kaya pinainal ko doon sa
sa second coming ni Lord Jesus Christ, which is the rapture. Amen? Nandyan po ba kayo? So, all of you, tingin, you have passed from death to life. The devil has no power over you, nor demons has no power over you. You have life, you have everlasting life. Death has no power over you. Hades has no power over you. You are all victorious because of what Christ did. Na tinuro ni Moses at ng mga prophets, His death, burial, and resurrection, which we call the gospel of Christ, the gospel of grace. Amen ba? Palakpan natin si Lord Jesus. Hallelujah! Amen, Lord! Amen! Hallelujah! Tayo po ay manalangin, Lord, salamat sa lahat ng katagumpayan, all victories, all your finished work, all your blessing that is now residing inside us via the presence of the Holy Ghost. Lord, salamat, salamat, salamat. China-challenge namin ang aming mga sarili, Panginoon, upang dalhin ang balitang ito, mabuting balitang ito, na sinabi ni Father Abraham sa mayamang namatay, na andun na ang mga kautusan ni Moses, na andun na mga sinulat ng mga propeta patungkol kay Jesus, yung Diyos na nagkatawang tao, para akuin lahat ng aming mga kasalanan, bayaran sa krus ng Kalbaryo, pagtagumpayan si Satanas na may hawak dati ng kamatayan. At si Jesus ay nabuhay na magmuli para ideklara kaming banal, pinatawad, matuwid, may buhay na walang hanggan. Kasama sa dalangin ito, Panginoon, ang deklarasyon, ang malulusog, malulusog, malalakas, malulusog, malalakas, malulusog na katawan. Kaya challenge namin sa sarili namin, Panginoon. Dalhin namin ang mabuting balitang ito sa maraming tao, Panginoon. Bago mahuli ang lahat, sa aming nanay, sa aming tatay, sa aming kapatid, sa aming mga anak. Ho, rabasika darabasanda. Pwede ba tayong manalangin sa banal na Espiritu in 60 seconds? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Urabasangge bedirabasangge dalabahande. Soryakian derebisungge bedirin diribidin darababanderebay. Sangka badara bara 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 Zunguduru badara 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 ba Sangka barang kumbrang sigibiri bahande. Lord, dinideklara namin the Gospel of Christ Church family will be passionate in sharing the Gospel of Christ, in sharing the Gospel of grace bago mahuli ang lahat. Lord, as we are declaring this phenomena of power, which is the gospel, will be spread sa pamamagitan ng mga Gospel of Christ Church family. And rest assured, Lord, ang iyong mga anak ay laging malusog, laging pinagpala, malayo sa anumang sakit at karamdaman, malayo sa anumang aksidente. Ang aming mga estudyante ay magiging masisipag na mag-aaral. Ang aming mga estudyante ay magagaling na mag-aaral. Ang aming mga estudyante ay makakapasa sa anumang grado. Ang aming mga estudyante at kolehiyo ay makakapasa at will study more sa kanilang expertise. You will raise up doctor, you will raise up nurse, you will raise up architect, you will raise up lawyers, you will raise up the best citizen of the Philippines to impact the gospel of Christ for many families. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen.